Shalom Aleichem, maayong hapon o sa pininta naman sa kiting paminaw. Welcome to the Balik Hebrew program din sa DQM Radio Kay 819 kHz sa oras alas 12:30 hangtod alauna sa Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Kini si More Azaria Gilbert Minyoza uban sa Pikas Lawag Engineer Ronald Bantres sa Roy Johnson Station Manager. Magatibay ang tanan 0929-311-3484. Kay igsunan ka rin yung abot matils itong online classes, no? Karong gabi ito na kita yung online classes, no? Miyerkules sa gabi o sa Sabado sa gabi, sa alas 7. Okay? So, kamo nga wala pa link. Now, just let me know and I will send you. Okay? So, paki-like sa itong Facebook page, no? Sa Noahide Community in Inc. Para nga kamo ma-connect sa ito ang messenger. Okay, o inyohang masunod ang atuang mga activities, mga announcements, o even ang mga awit, na mga Bisaya na mga awit, na apoy Hebrew, o mga kiksunan nga taga Tagum, o kang silinganan sa Tagum, doon kita'y activity din ha, aduna kita Sunday service in the meantime. Nagipaygayon diha sa may Estabilio Village sa Mayla, Filipina. Ug nagapanganam kita nga ma-shift ngadto sa Saturday. Kaya ato nang gihinayan og briefing ang mga tao. Okay. Bago lamang na-establish nga community ang Tagum City, Baruch Hashem, sa mga kaigsunan ato ng mga contacts sa milabay ng mga tuig, mga listeners tong radyo, viewers ato ang Facebook page o uban pa na mga silingan ng lugar madiin sila nagapaminaw sa atong programa ng Baruch Hashem nga sila nag-join sa community tungod kay hinungdanon nga kita mo engage sa mga community activities aron nga kita adunay healthy nga pakig-relation dili lamang sa usag-usa kundi kay Hashem mismo ug mapalayo kita sa feelings of loneliness and sadness. Si Hashem dili gusto nga mag-lonely ang tao. As a matter of fact, if you read the book of Deuteronomy 26, 27, 28, 3 times makita nimo na you need to serve Hashem with joy and gladness. You need to rejoice. And then in chapter 28, makita nato na because you do not serve Hashem in gladness, then this curse come upon you. These curses come upon you. Ang inungdan nga ang mga curse nag-aabot because you don't serve Hashem with gladness. Mga kaigsunan, ang trabaho sa Yetzer Hara or evil inclination, mao ang pag-challenge sa tao nga makahimo siya transgression or kasalanan. O whether ang tao may himo or wala, ang Yetzer Hara wala mag-mind tungkol kay ang iyang tuyo. Gusto niya mahimong sad ang tao. Resulta sa mga kasalanan nga nahimo sa tao, mahimo siyang lonely, mahimo siyang tao nga adunay kasubo. Ug once malonely ang tao, ma-depress ang tao, ug usa sa mga hinungdan sa depression mao ang iyahang mga regrets sa mga sala nga nahimo. That's why ang mga sages mingon kung ang tao makasala, ayog dagan palayo kay Hashem o gayog dagan sa imong kwarto padulong
niya magsigihilang. Instead, you need to run to perform a mitzvah. As what King David said, I run to perform your commands. Ako midagan aron sa paghimo sa imong mga kasuguan. Why? Teshuvah is to return to Hashem, our source. Mubalik na kaniya. Kaysa tak na ang tao mo transgress, doon ay instantaneous isolation. Na siya mismo ang nipalayo. O tungkol kay isolated siya, adunay tendency nga ma-depress siya. O sa takna nga mutuman ta sa iyang mitzvah, adunay sason bisimcha, joy and gladness, na mao ang mo prevail sa tuang gitawag o emotive nga mga pagbati, tong emotional nga mga gibati sa kasing-kasing. Mga tao pagka-perform sa iyang commands, mo elevate kini sa iyang soul, mawala siya sa level of loneliness and depression. Instead, siya magakalipay. As mentioned in the book of Psalms 100 verse 2, Ivdo it Hashem bisimcha. Let us serve Hashem with joy and gladness. So, gusto ni Hashem nga ang tao malipayon, nga nag-serve kaniya. Yan ang pleasure to do good to us, to show kindness to us. Kalipay na ni Hashem, nga muhimo og goodness nato. Apan adunay yetzer hara, evil inclination, na gusto mo transgress ang tao, gusto mo violate. And whether mo violate or dili, wala siya nagamain ang iyaha. Gusto niya nga birahon ang tao sa feelings of loneliness and depression. Kaya kung ang tao mahimo siyang lonely, may Hashem preserve us, may Hashem protect us. Kung ang tao mahimong lonely and depressed, then mao kini ang maka-isolate niya. Di na siya gusto nga mo-associate og lain. Mahimo siyang melancholy nga tao. O wala siya'y gana nga makigistorya og laing tao. Hindi makikuyog og laing tao. Mao na nga minungdanon ang community. Kaya dito sa community, it's either ikaw mao ang gamiton nga mo inspire sa uban or ikaw ma-inspire po sa uban. Mao na nga bisa lang mga Jewish, ang Pirkei Avot nag-advise na engage in a community activity. Kinahanglan mo engage sa community activity. For in so doing, we can be protected from the feelings of loneliness and depression. Tungod kay ang tao nga depressed or lonely, hard for him to even pray. So, dili lamang ang tao nga dunay gibati sa lawas or dunay sakit, may Hashem preserve us, nga maglisod siya pag-pray, dunay depikto sa lawas. Kundili hasta ang tao nga lonely and depressed, wala siya'y
gana ug bugat kay iyahang lawas ug moabot ang laziness, ang pagtapol sa iyahang body. Ngano man tungod kay na-subjugate ang iyang nishama nga mao ang sanctified level of the soul, nga mao ang mo elevate sa ato ang fear and love to Hashem. Fear is connected to the fear to transgress or fear to violate or fear of punishment of sin. And the highest level is the awesome fear to the only creator of the universe and the possessor of all things. Gitawag niya siya og higher level of fear. And then the love, ang gugma, mao ang pag-perform sa iyang sugo. If you truly love the Creator, you need to do what He wants you to do. So matao mingon nga, I love the Lord, I love the Lord. Dili kay sa baba lang. Remember, ang ato ang tulo ka mga levels nga diin express o gitawag siya o garments of the soul or expressions of the soul. Mao ang ato ang thought, ato ang mga paghuna-huna, and then our speech, atong sinultihan, and thirdly, our actions. They are all called the garments of the soul. Ang sinina sa atong kalag. That our expressions, kini siya, makit-an sa ato ang sinultihan o sa ato ang mga actions. O ang atong action, maoy mo sulti may tungod sa ato ang paghigugma sa atong Creator. So, dili pwede may ulang ka nga, I love the Lord. And then, you do nothing. Not even to pray regularly. Dili gid siya mag-ampo, inig mata niya, palayo lang. Dili gid siya moampo sa tubig nga iyang giinom, o sa coffee, or sa soft drinks. Yung magsisya gingon, I love the Lord. If you truly love, it must be evident through the actions that you do. As mentioned in Deuteronomy 30 verse 14, that the Torah of Hashem is not far. It is near you. It is in your heart and in your mouth, so that you might do it. Ang Torah daw ni Hashem, dili daw layo. Tara daw sa atong heart, nga mga atong thoughts, atong mga imaginations, connected to the heart. And our speech, ang atong sinultihan, and even our actions, the way we act, we are expressing what is inside of us through our actions. Kabalo mo, bisan ang idolatry, kini pagsimba og idols, kini siya mo connect ngadto ni ining three levels of expressions.
the way we think, kita nga manguna-huna, kung ang imong una-huna, nagsiguna-huna sa mga butang nga connected sa idolatry, and then imong gisulti ang imong language, mailahan jud ka nga idol worshippers, kay ang iyang sinultihan, klaro kayo, and then iyang actions, iyang mga lihok. Mabitaw nga mabasa nimo ang tao kung kining tawhan ang kabalo ba ning tura o wala. Kaya ang iyang mga actions ba o iyang sinultihan, klaro kayo. Kumbaga, na-express niya ang iyang soul, ang iyang sinina, iyang gipadayag ang color, kung unsang klaseng color sa iyang sinina. Pinagi sa iyang thought, speech, and action. So, kining tulo, mga sinina sa ato ang soul, nga mao mo sulti kung kinsa ta. Mabitaw nga sa Messianic era, in the book of Isaiah 11, verse 4, ang Messiah nga napuno sa wisdom, understanding, counsel at might, knowledge, and the fear of Hashem. Dili daw siya mujad sa tao, pinagi siyang makita sa mata o madungog sa iyong dalungan. Gano man, doon ay discussion sa Gemara in Tractate Sanhedrin 90a. Kung ang Messiah dili siya mo judge, pinagi sa iyang makita o sa iyang madungog, sa unsang paagi di ay siya musga, sa unsang paagi siya mo evaluate kung tama ba na o mali, or wicked ba na or righteous. And then one of the sages said, the Messiah will judge according to his smell, sa iyang pagpanimaho, no? Or nasimhutan niya. Actually, naman tayo analogy ana, kabalumantaan ng nasimhutan or nakapanimaho. Mga naman tao, wala lagi ni Ari si Kwa, wala lagi ni Agi diri. Kaya ako unta itong pangutanon ba kung moni mo na namingong po isa nakapanimaho. Kisa may nang imbitar ni matawana nga birthday diri nga wa mo kailan nila. Ay, nakapanimaho na. Nakapanimaho sa giluto nga litson. So kita mismo kabaluta nga usa sa pag determine mao ang pagpanimaho, simhot, smell, og ang iro mao ang atuang makit-an nga nag-act sa gahom sa sniffing o sniffing. Ang iro makabalo kung naay droga ana nga bag or naabay mga armas, depende sa iyang orientation, sa iyang training. Nana po daw iro ron nga makabalo unsa daw BP sa tao. Kung kanang tawa na high blood or normal iyang BP, may bawat sa iro. Ang iro po daw makabalo kung nana daw iro ro makabalo kung diabetic na nga tao. So kung iro manggani nag-up ni ana nga level sa iyang sniffing or sa iyang pagpanimaho, mao po daw na
Ang Misaya, dili siya musgas siyang makita, siyang madungog, kundi siyang smelling. Iyahan nang masimutan ang tao nga evil ng tawhana. Hypocrite na siya, napagkaroon ingnon nga murag matarong siya pero nasimutan siya nga evil siya. Ang Misaya, kumbaga, dili siya mag-bribe. Now, balik na sa itong mga expressions of the soul. Ang ato ang thoughts, speech, and actions. Mao kini siya ang musulti kung unsang klaseng kolor ang atong sinina. Ang sinina sa physicality, ang intention mao nga mutago ang tao sa iyahang mga parts sa uban. Unang dunay tao nga dunay birthmark or mga ulat. Tabunan lang na niya siyang sinina. Ya dito na makita, ini kaminyo na nila, makita na nga, unsa din, sa dalaga pagulita, wala sila kakita nga naman, tabunan ng sinina. Tungod nga atong sinina sa physicality, nagatabon sa ato ang physicality. Whereas ang sinina sa atong soul, ni-expose sa ato ang kalag. I-expose ang ato ang kaugalingong sulod. Ug mao na nga ang tao may nungdanon kaayo nga ang iyang thoughts, speech, and actions kini manaris sa Torah. Kaya ang tao nga nagtisyo ba, naginulsol, nagbalik kay Hashem, expect sumala sa book of Ezekiel 18 verse 21 na the wrong or the evil or the wicked who shall return to Hashem and keep His commands and do and perform judgments or justice, and he shall live. That means ang tao nga nagtisyo ba, taong naginulsol, kinahanglan nga study siya sa Torah. Kinahanglan mo tuon siya sa Torah. Aron makabuot ang level sa iyang soul nga gitawag og continual lifestyle of Teshuvah. Dili man ka pwede mingo nga ay salamat napasaylo na ko 2,000 katuig lang nilabay. Yang sala gabi lang niya gihimo. Now, gabi lang siya nagpakasala o niya pasalamat siya nga napasaylo na siya 2,000 katuig. Yan kay gabi pa man nimo gihimo nimong sala. Ang iyang pasabot di na siya maghinulsol kay gipasaylo na daw siya 2,000 katuig. Pwede ra siya mohimo bisan unsa kay napasaylo na siya 2,000 katuig. That is opposite to the design of the Torah. Tungod kay dunay gitawag o continual lifestyle of Teshuvah. Ang pagkamabidariyonon nga pagkinabuhi sa paghinulsol. And that is our love to Hashem. Kaya mahadlok ka sa punishment, mahadlok ka. Kung sa takna nga ikaw nagteshuvah, time to love Him. And that is to perform
perform what He commands you to do, what He tells you to do. Himuon tumanon ang iyang gisugo, ang iyang gisulti. Tumanon nato. Kung unsa ang iyang command for humanity. Kung ingon siya no to idolatry, ayaw pag-idolatry. Ingon siya no to the blasphemy of the name, do not desecrate the name. Ingon siya no to killing, don't commit murder. Ingon siya no to sexual immorality, no to adultery, do not commit adultery. Ingon siya do not steal, do not steal. Ayaw pang ilabot sa butangan dili mo. Ingon siya ayaw mo kaon sa hayop nga ikaltas yang unod sa buhi pa. Ayaw himo you need to respect nature. Yung respetuhon ang kinaiyahan. Kung ingon siya establish court of justice, that means musabit ka sa mga nagatudlo sa Torah. Kauna sa tanan, mao ang nagawarning sa matag tao nga dili padayunon ang pag-violate kay dunay punishment. Ug ang punishment is death. Death penalty. Mga kigsunan, minungdanon kaayo nga kung ikaw nagtisuba, imuhang tamdon kini nga mga prohibitions ug ang paghimo sa mga positive equivalent niini nga mga commands aron nga ang tao mahimo siyang dwelling place sa sikayna ni Hashem. Ug dili nga moadtog langit kundi ang langit mismo mo come down, mo indwell sa mga tao nga naga-perform sa iyang commands. Okay, kasunan ko, wala nang kita'y oras. Now, kaninyong butwapilos itong online classes. Karong gabi, ito online classes alas 7. Mag-iskot kita og refining character traits. And then, sa Sabado, sa gabi, sa alas 7. Taga-tagong, no, ato ang service din na sa mga domingo sa Cadillo Village, alas 9 sa Protected sa alas 12 pasado. Sa kalas ito ang partners, Mika Salawak, Engineer Local Patricia Roy Joseph, Station Manager, kini si Mori Azaria, Gilbert Binyo sa Magaingon. Shalom Aleichem, Billy Proud. לאבותינו ולנו שלא אחד Ang oras sa